ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Ang dahilan, sa halip na magsilbing konkretong tugon sa kagutuman, ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas, kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Hindi napigilan ng ilang netizen na maglabas ng saloobin kaugnay ng programa sa unang araw ng buwan ng Mayo. Kitang-kita raw kasi ang larawan ni Marcos Jr. sa packaging na tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan, at hindi mula sa bulsa ng Pangulo. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagtatanong kung kandidato ba raw ang Pangulo, kaya't mukha niya ang nakapronta sa packaging. Habang ang iba naman ay kwenestyon ang timing ng programa, lalo't kasulkuyan ang campaign period para sa nalalapit na halalan. Kaugnay pa rin dyan, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi mo na itutuloy ang nakatakdang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga kadiwa outlet sa May 2. Ngayong unang araw ng buwan ng Mayo nga ang tinakdang simula ng bentahan ng bigas sa Cebu City. Ngunit isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng kadiwa booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Ibig sabihin, kailangan humingi muna ng exemption mula sa COMELEC ang mga lokal na pamahalaan maging ang mga ahensya ng gobyerno. Well, as far as the COMELEC is concerned, hindi pa namin nakukuha yung approval to do the Cebu government has not yet gotten the approval to do the selling of 20 kilo rice in Cebu. We do the actual selling on May 13 siguro ang target to. Dismayado raw si Laurel dahil maaantalang bentahan ng bigas at posibleng matenga na naman ang mga supplies sa mga bodega. Posibleng maapektuhan ang bilihan ng palay mula sa mga lokal na mga magsasaka. Gayunpaman, nasa 12,000 na mga sako ng bigas ang ibinaba sa kadiwa booth sa Cebu City. Sakaling maubusan ng stock sa unang araw ng bentahan at humarap sa aberyang logistics, may nakahanda raw na alternatibong solusyon ang kalihim. From what I understand, may local stocks din ng ang Cebu na baka hiramin namin or sa kanila and palitan na lang, or we can actually source out naman even sa local traders din sa Cebu or retailers kung pinakailangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Yun. At 20 pesos. Ay, nako, parang RJ, ano masasabi mo dyan? Alam mo, nakakahiya talaga tong gobyerno na to, no? Biruin mo, may pera na kayo ng gobyerno, pero 20 pesos lang ang kinaya nila. Ito pa, timing sa eleksyon, at ang matindi dito, alam mo, tumatakbo si si Marcos kasi may mukha niya pa Hindi kagaya ni, paris kayo kay Pastor Kibuloy. Biruin mo, eto, sinabi ko nga, may pera na ng gobyerno, 20 pesos lang. Si Pastor Kibuloy, isang kaban, binibigay ng libre. Ganyan katindi. Hindi lang bigas. Hindi lang bigas, may grocery pa. At hindi lang hindi lang basta yung masasabi natin na mumurahin. Hindi, talagang quality. Ganyan katindi yan. Paano pa pag napapasok yan si Pastor sa Senado? Totoo yan. Mas malaki ang may bibigay niya. Ayun na nga. Ito kasing bigas na to, yung 20 pesos na kilo ng bigas na kung iposisyon nila, akala mo, yumaman na Pilipinas. Ito pong na to, lagi natin ipapaalala, may subsidy po na galing sa budget ng gobyerno para maging 20 pesos ang presyo netong bigas na ito. Meaning, binili po nila ng mahal yung bigas dyan sa mga farmers, tapos ibinenta nila ng palugi sa 20 pesos na halaga. Tama lang naman na mailagay ang muka ni Bongbong Marcos dyan sa plastic bag na yan kasi plastic din naman siya. So karapat dapat lang na nandiyan siya sa na yan. Pero tinan mo gumastos na tayo doon sa bigas itself. Gumastos pa tayo sa pag-imprenta ng kakapalan ng pagmumuka nitong presidente natin na mailagay dyan. Promise fulfilled. Ang tanong, gaano katagal? Pwede ba magmura? Ha? Bawal lang mo. Pero yun ang lagi natin sinasabi na subsidized na ng gobyerno. Lugi ang gobyerno dyan. Sa bawat isang kilong bigas na nabibili at ibinibenta dyan sa Cebu, merong pera ng gobyerno na nasasayang na dapat napupunta sa mas magandang mga proyekto. Correct. Kasi kung ang presyo ng bigas dahil sa makinarya, dahil sa programa, naging natural na 20 pesos, hindi siya artificial, magbubunyi tayo. Baka gusto mo, Bongbong, ipatato pa kita sa pisngi ko. Oo, kaya lang hindi Pinipeke ninyo yung pinipeke ninyo yung mga tao, binubudol ninyo yung mga tao Hindi ba? 20 pesos nga ang benta, pero sa kabila naman nun, nalugi naman tayo. Kasi imagine, kung nabili natin to ng 30, itong bigas na ito, tapos ibinenta natin ng 20. Lugi tayo. So, lugi tayo. Ang masaklap nito,
taxpayers' money, Correct. yung ginastos natin para mabili ito, at ibinenta natin dun sa mga nagbabayad ng buwis. So, panigabagong paggigisa na naman ito sa sarili natin mantika. Partner Jay. At ang masama pa dyan, patando kasi yung mukha mo. Magteteng naman. Kasi walang ulam eh. Magpinsan talaga sila, no? Ganyan din yun. Oo, Si Boy Ayuda, si Speaker Martin Romualdez, ganyan din. Nakasalpak din yung mukha niya dun sa plastic. So, ginayan din ngayon ni Marcos. Hindi, ito, lilinawin namin, etong bigas na to, kasi baka sabihin nila, hiling kayo ng hiling noon, Banateros, na ipatupad ni Marcos ang 20 pesos na bigas. Ayun na nga, noon. Ngayon na tinupad, bakit parang nagagalit kayo? Actually, Ganito yun ang kasi- ano nila. Yun ang sinasabi nila. Oo. So ganito kasi yan, una-una kasi dyan, ang maunang maapektuhan po dyan, yung mga kababayan nating mga magsasaka, na dapat tapos ito pa, yung pera nga ng tax, yung mga nagbabayad ng ng buwis, parang ginisa na nga ulit tayo sa sarili nating mantika dyan. Bibilin ng mahal, tapos ibibigay sa atin ng mahal. Bakit nung time nung namimigay si Martin Romualdez ng ayuda, kung iisipin nyo maigi, parang parehas lang Ayun parang, lang yan. parang nilagyan mo lang ng presyo yung ayudang ipinamimigay. At ang pinakamalupit pa dito, yung iba nga nagrereklamo. Ang tanong kasi diyan, safe ba yan? At saka yung hanggang kailan yan? Hanggang kailan? Kasi ang kailangan ho natin, lifetime na Yun. mababang presyo. Ayun, oh. Time. Yun talaga. English yun lifetime na mababang presyo ng bigas. Hindi yung pagtapos ng eleksyon, mawawala na. At yung safe, syempre. Hindi naman mga kahit nga matatanda, baka ano dyan baka magka-impatyo kasi nga may mga nakikita akong mga video na may mga dilaw-dilaw, may mga itim-itim, may mga bukbok. So, paano na lang, paano naman yung mga kabataan na makakain yan? Ayun yung pinakatanungan dyan, hanggang kailan at yung safe ba yung bigas na yan? Master? Ayun. Sinasabi na promise fulfilled. Kung marami na natulungan na nagugutom na Pilipino at sinabi ng mga Pilipino na hindi na sila nagugutom dahil sa bigas na yan, promise fulfilled yun. Pero sana, yung pina-imprenta nyo dyan sa plastic na binili na lang nyo ng sardinas para at least nung kumakain doon sila Laurel, nung bigas, may ulam sila. Oo. Kasi mga kaplastikan talaga Ikaw, Pilipino ka, kakain ka ba ng bigas lang? Sabi lalagyan mo ng ulam. So gusto nila pakita sa mga Pilipino na ito, ibebenta namin ng 20. Kinakain namin. Pero sana naman, para naging totoo, nilagyan ng ulam. At saka ganito kasi mga partner, yung mga politiko na walang nagagawa sa gobyerno, excuse me, na kahit pa paano, kailangan maging relevant sila. Kasi wala sila nagagawa Walang tumatatak sa isipan ng mga tao. So ang tatatak sa kanila, yung pangalan mo, promise fulfilled, yung mukha mo doon sa plastic, noong bigas na sana binigay mo. Binenta mo pa rin naman yan ng 20 pesos So ngayon, galawan ito ng mga week. Galawan ng mga week at galawan ito ng mga tao na hindi alam kung paano pamuluhan ng gobyerno. Yung magpapasikat sila sa pamamagitan ng paglalagay ng mukha nila sa mga plastic. Ang malupit pa dyan, mas mahal pa yung plastic kaysa sa bigas. Yun lang. Yung mga ganyan, magkano din yan yung may mga print na plastic. Mas mahal pa ata yung plastic. Magkano yung nilalaman niya na bigas? Sabihin na natin 1 kilo or 3, 60 pesos. Magkano yung paprint ng plastic? Nasa 100. Ay nako.